Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who establish everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning. Baby Toby. Good morning, Panga. Good morning. Hi, Bangga! Tayo pa rin po ang stasyong same, pero... Bangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Energy! Hi! Sa magandang morning sa inyong lahat! Hello po sa mga Pangga natin dyan na ngayon pa lang po kikilos. Ay, grabe naman. Diba ang late na, no, sa umaga? Sabi ng nanay ko pag mga gantong oras na, tanghali na! Nakahilata ka pa! Pagsaing ka na, oy! Tanghali ka na! Tanghali! 9:22 pa lang Diba? ng umaga, tanghali na Tapos agad. minsan yung mga nanay sabihin nila, hoy, alas 12 na! Pero alas 9 pa lang naman. Ganyan nga sila, mga nanay natin mga putol ganyan eh. yung nanay ko. Diba? Ramdam na ramdam ko yan dati eh. May hampas pa ng tsinelas. Oo, kaya ng towel, hahaplinin ka ng towel, Tapos diba? minsan kapag ikaw napapasarap yung tulog mo, 'di ba? Tapos napanaginipan mo, na ikaw ay jingle bell. Oh my gosh! Wag na Oo, ganun! naranasan ko to. Oo. Tapos ano nangyari, in reality, napajingle bell nga. Totoo! Oo. Diba? Naranasan mo ba yun? Oo naman, nung bata pa ako, elementary pa lang siguro yun. Sige. Ikaw, kailan yung latest mo na jingle bell sa kama? Wala, hindi ko na matandaan. Grabe ka Uy, naman. ako natatandaan ko pa high school ako nun eh. Diyos ko po. Oo, kasi ang ano ko nun, ang tanda ko na nun. Medyo kadiri ka doon, part na yun nga eh. Pero yun nangyari nun eh. High school na ako nun. Yun yung pinakalas ko na jingle bell sa kama. Tapos direng-diri yung kuya ko nun. Ang tanda mo na. Oo nga eh. Diyos ko. Diyos ko, di ko pa napigilan yun. Nakakahiya ka, Toby. Ewan Ako ko yung ba sa sarili nahihiya ko. para sa'yo. Nahihiya rin ako eh.
Pero ito sa lahat naman po ng mga bangga po natin, talaga naman po, alam mo yun, medyo pupungat-pungat na sa mga oras na ito. Medyo hindi pa alam kung anong sisimulan dahil wala pa silang trabaho, no? Ang dami mga naghahanap ng trabaho ngayon. Kaya kung ikaw meron kang trabaho, kaka-time in mo lang pero medyo late ka, ipagpasalamat mo na meron kang trabaho kasi yung iba naghahanap pa rin hanggang ngayon. Pero may mga empleyado dyan, no, nakakapasok pa lang nila, talagang kakain kagad. Recess agad? Recess agad. Kakahiya diba, naman. At minsan, ang gagawin pa, no, manunod pa ng YouTube, pag-scroll sa TikTok, diba, sa FB. Sasabihin nila, Baby Toby, panggising nila yun, wag daw tayo nakikialam. Hindi, nasa opisina ka na, nag-time in ka na, bayad na yan. Ay, grabe Totoo naman. Oo, magbago na kayong mga empleyado kayo. Pero alam mo, ipinagpapasalamat natin yung mga kumpanya na maluwag sa ganyan. Tama. Kasi ang importante, nakakapag-deliver yung kanilang mga empleyado or nagagawa nila yung trabaho nila. At ang balita ko, no, meron pang mga kumpanya dyan, no, na inahayaan nilang magkaroon ng quality time, no? Merong allotted time para maglaro or hindi naman kayo mag-unwind yung kanilang mga empleyado. Diba? Meron pa silang tinatawag na game room. Taray, diba? Sleeping quarters. Oo. Mga ganun bagay. Oo, tsaka may mga bangga nga tayo, lalong-lalo na sa ibang bansa, no, na talagang mandatory sa kanila, yung tipong pagpatak ng alas 12, magpapahinga sila, matutulog sila. Pero sa mga kumpanya nila yun, maluwag talaga sila, tsaka dinedemand yun ng mga empleyado. Yes. Alam mo ito, na-experience ko to sa sa internship ko sa GSIS. Oy, ang taray ng internship mo. Yan talaga, paano ka nakapasok doon? Secret. Connections. Yeah. Well, anyway, na-experience ko yan nung nag-internship ako doon sa PR department nila. Tapos, ang nangyari, talagang inaano nila, pinapatay nila kada alas 12. Natutulog sila. Yung ilaw. Nakapatay yung ilaw, nagnanap sila. Tapos after ng mga bago mag-1, binubuksan na nila yun. Ang taray naman. Tawag nila doon good night, gano'n. Good night. So yun. Oo, akala ko sa ibang bansa lang uso yung ganyan. Meron din pala dito sa Pilipinas. Hindi, conforme talaga sa kumpanya. Yes. Oo. In all fairness naman. Pero ito sa lahat po ng mga, ito na, meron ng alam sa mga nangyayari sa paligid nila. Dagdagan natin, Baby Toby, yung mga nangyayari sa paligid nila. Alam mo ba, DJ Lindsay, meron akong nabalitaan, no? Kasi naman, nag-resign na nga, no? Si Senator Panfilo Lacson, no? Sa Blue Ribbon Committee Chair. Eto, meron ditong possible, no? May binigay si Senator Tito Soto na possible name na bagong committee chair. Pero ilan yan, di ba? Ilan yan? 5. 5. At kasama nga dito, no, si Senator JVR Sito, Senator Raffy Tulfo, Senator Pia Cayetano, Senator Kiko Pangilinan, at Senator Risa Hontiveros. Yan yung mga posibleng pumalit dito po sa bagong maging Senate Blue Ribbon Committee Chair. Diba? Kasi nga nag-resign na nga si Senator Panfilo Lacson dahil ang daming hanash daw ng mga kasama niya. Ini-stock daw siya, binabash daw siya. Diba? Pero kasi parang alam mo, para sa akin, ang babaw naman ng reason na. Siguro may mas malalim pa na may rason. May deeper pa na reason kung bakit siya nagbitaw, no? Kasi syempre, yung mga tao rin naman, di naman talaga magbibitaw yan kung medyo mababaw naman nga talaga yung rason. Well, hindi natin alam. Teka lang Di natin alam. Senator Panfilo Lacson, baby, nag-uusapan natin ang puso mo. Hindi, medyo. Hindi natin alam kung ano pa yung rason. Well, para sa akin, dapat alam natin yun. Diba? Sabi nga nila, ganyan naman talaga ang tao, ang buhay, lalong-lalo na. Hindi naman yan bibitaw agad kung walang mababaw na rason o walang malalim na rason pala, baliktad. Sa bagay, ikaw ganun ka rin naman talaga, no? Oo, dapat malalim yung rason bago tayo bumitaw. Kapag hindi ka na nire-respeto, bibitaw ka na. Pag nararamdaman mong hindi ka na importante, bibitaw ka na, di ba, Marian? Pag wala na siyang pakialam sa'yo, di ba, hindi ka na nire-replyan like usual. Di ba, pag ang nakikita na lang nila palagi yung mga pagkakamali mo at hindi na nila nakikita yung mga tamang ginawa mo, bibitaw ka na, di ba? Sino ba pinag-uusapan natin dito? Hindi, si Senator Lacson na. Kala ko lang. Hindi! Ikaw naman, speaking of mga pagkakamali, meron ako'y dadagdag dyan, Baby Toby, ha? Hindi ko rin alam kung bakit ganito yung ginagawa ng ibang mga pangga natin because alam mo ba, sa Tondo, Manila, nakita dyan, na merong nagne-negosyo, binibenta lamang naman. Kakaibang binibenta to, Baby Toby. Ano Binibenta yung mga life kits na dapat para sa mga pangga po natin na ibinigay po o ipinamamahagi po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. So
So, imbes na ibigay sa mga tao, mga box ito, Baby Toby, na meron pang logo, meron pang sticker ng DSWD. Pero, imbes na ipamigay sa mga tao, 6,000 of these boxes, binibenta ng 2,500. 2,000? Nakantoko ha. Grabe, di ba? Payaman eh. Di ba? 2,000, isipin mo, ilang box yun? 60,000? Oo. 60,000 times 2,000. Wag mo na akong tanongin sa ganyan. Kita mong mat yan eh. Diyos ko, day. Ito nga ang pangalan daw nito nagbebenta na to. Kasi na-entrap siya eh. Sa isang operational setup siya ng police na dapat nagpanggap na buyer. Tapos ang nangyari, yun nga, nag-set up, 2,588 kung hindi ako nagkakamali. May butal pa, pre! 588. 2,588 times. Ang laman kasi ng box na to, Baby Toby ha, merong towel, slippers, t-shirts, and underwear para sa mga bata at saka sa mga matatanda na dapat pinamimigay sa mga nasalanta ng bagyo, may apektado ng kalamidad. Pero dahil nga negosyante at medyo masamang elemento siya, illegal na binibenta. Alam mo, kinompute ko yan eh. Nagmata ko sa utak ko. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka, please. Kinompute ko yan, minultiply ko yung 2,000, ano ba yung ulit yun? 588 no, times 60,000. Ang 6, total. 6,000 lang kasi. 6,000 ba? Mali itong kinompute ko. Oo, mali ang kinompute mo. So, 2,588 times 6,000. So, suma total, magkakaroon sila ng 15,528,000. Grabe. Kung may bebenta. Kung mabebenta. Yung ibang mga pangga naman natin, they're not buying it kasi nakalagay nga yung logo ng DSWD. Abay, tapos dapat lang ibebenta talaga. mo. Dapat lang wag yung tangkilikin, no? Diba? Bilhin. Parang ano daw goal? May logo nga ng DSWD. So, alam naman ng mga tao na pang pang donasyon o alam mo yun, for calamity, for flood victims. Ba't ba madaming gumagawa ng illegal ngayon? Magkapera lang eh, no? Oo, magkapera lang. Mga mukhang pera eh. Mukha akong pera, pero di ako gumagawa ng illegal. Naghahanap lang siya ng rocket ship. Oo, rocket tayo. Yung tamang proseso, tamang trabaho, hindi yung illegal. Oo. Illegal Tapos, kayo ng illegal. Imbes na alam mo, pinamimigay yan sa mga kapitbahay mo. Kinuha mo na sa binenta mo. Binenta mo? Diba? Ang ang sablay lang din kapag may bumili. Oo, yun nang pa ganun isa. kamahal. Diyos ko, mahal-mahal. Siguro naman, mayaman din naman yung bibili nun. If ever man. At walang puso. Feeling ko, nire-recycle nila yan. Recycle? Nire-rebrand. Uy? Kasi di ba ang daling tanggalin nung... Sa lang bagay. pinag-usapan natin yung pagiging negosyante din dito. Pero kasi pag binuksan mo yun, may logo pa din yun ng DSWD, yung mga slippers. Alam mo, so paano may re-rebrand yun? Nakita ko yung anong yan eh. Nakita ko yung video na yan eh. Ang sinabi pa nila, hindi daw yun galing sa DSWD, di ba? Saan ang galing? Ewan ko. Ewan ko ba? Ewan ko ba sa mga tao ngayon? Pero yun nga, nanggaling siya sa DSWD. Yun nga na, nahuli na nga yung nagbebenta. Hindi naman tinago, pero ang pangalan lang na binigay niya is Janice. And ngayon, parang hinahanap na talagang tinitrace ng mga otoridad natin kung sino pa yung mga kasamahan nitong business person na to. Ba, dapat lang. At alam ko, meron niyang inside job. Oo. Kasi syempre, di naman... Paano naman Di ba? 6,000. Di ba? Siguro truck din yun. Oo. Paano mo naipuslit yung 6,000? Paano mag-anin yung shipment na yun, diba? Kung walang inside job dyan. Dropshipping. Nako. Dropshipping! Seller ka. Ang social mo rin sa dropshipping. Anong binibenta mo? DSWD kits. Uy, wag po kayo magbibenta ng mga ganyan. Hindi tama yan. Napaka-illegal niyan. Ayan nga, dahil dyan kakasuhan siya at hindi talaga siya makakalusot ng malalang-malala. Hirap-hirap na ng buhay sa Pilipinas. Alam mo, meron pa ako nabalitaan eh. Ano yan? Yung inflation daw natin ng September 2025 ay 1.7%. Okay. Nung August daw ay 1.5 lang. So tumaas ng 0.2%. 0.2%. Oo. Kaya Bago nagtaasan yung mga bilihin, lahat ng mga services, mga bayad-bayad kung saan. Nagtaasan talaga sila. Ay nako, Diyos ko, day. Yun Sabi nga. ko naman sa iyo dapat yumayaman na tayo Oo. Alam mo, speaking of yaman, no? Oo, ano yan? Merong yumaman kahapon. Bakit? Oh my gosh, eto na nga tayo. May yumaman kahapon dahil binanalo ng Grand Lotto 655. Alam mo magkano na panalunan? Naiingit ako Mga ingiterang DJ. Siyempre. Magkano ba? Ang napanalunan niya lang naman ay
223,580,197 pesos lang naman. Sarap pakinggan. 200 million. 200 million. 200 million. Ano ba yung mga numerong tinamaan niya? Baka sakaling meron ako numerong inaalagaan alam mo, dyan. ito yung lumabas kahapon, no? 21, 27, 51, 19, 14, and 53. Wala yung inaalagaan. Ay, ikaw ba nandyan? Wala. Hindi Wala naman ako din. tumataya. Dati kasi, tumataya ako sa ganyan, pero wala na. Ano mo yun, nawala na yung... Drive ang mo. mahal eh. Sa 20 pesos. Ang kuripot. Tsaka hindi talaga ako magaling sa ganyan. Oo. Kaya pero alam mo yung mga talaga mga hustler na mga bangga natin, talagang inaalagaan yung mga numero Ayun nila. na nga. Oo, talagang kada taya nila yun lang talaga yung, alam mo yun. Anong swerte pa nito? Siya lang mag-isa? Mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya. Taga saan ba siya? Baka kamag-anak ko yan. Hindi ko nang alamin kung taga saan siya. Baka pinsan ko yan. Ay, hindi. Ano, pinsan nga natin. Nakakaloka, malay mo naman. Oo, tapos balatuhan ka na lang, no? Diba? O, 5 million sa'yo. O, ano gagawin mo Hindi, kahit ngayong butal lang, okay na sa akin eh. Diba? Mm-mm. Yung 580,000. Nakakaloka. Pwede na rin. Ang saya ng life. Pero ito na nga, hindi ko alam kung magiging masaya pa yung life ninyo dahil ito kakapasok lang na balita. Well, hindi naman super fresh but meron pong naganap na magnitude 4.9 na lindol dyan po sa Negros Occidental. Okay? Negros Occidental. Kanina pa tong alas 8 ng umaga. Tama, medyo fresh pa ng konti. Konting-konti. 4.9 magnitude na lindol. Huy, malakas din to ha. Alog na din to talaga. Alog na to. Sobra. Diba? Tapos isipin mo, umaalog na yan. Tapos sabihin natin, wag naman sana, no? Pero may napansala. Tapos yung dapat para sa kanila, nire-resell pa sa iba. Diba? Yung binalita natin kanina. Na reseller na DSWD maggamit. Oo. So, ay nako, maawa na lang tayo. Oo, kung meron po kayong mga kamag-anak dyan sa part na yan ng Negros Occidental ha, yan, kamustahin nyo po sila kasi 4.9 magnitude na lindol. Pero wala naman daw pong ina-expect na aftershocks. Yan po ang sabi po sa atin. Buti naman kung ganun, no? Kasi gagaya na nga ng sa nangyari sa Bogo, Cebu, no? Talaga ang daming aftershocks. True. 6,000 mahigit. Ang dami talaga. Oo, sunod-sunod lang yun ha. Hindi lang yun na wala yung interval na like for example, isang araw. Oo, walang ganun. Sunod-sunod yun. Kaya nga. Oo. Kaya nga kanina, alam mo, yung pinag-uusapan natin, naghanap na po kami ni Baby Toby ng yung mapa kung nasan ba yung, di ba? Fault line dito sa atin sa Luzon. Kasi ang dami nga namin nakikita, no, na kung saan tatama daw itong the big one. Hindi kasi, well, for context lang ha, napag-usapan namin ni Baby Toby na sunod-sunod yung lindol kung saan-saan. Hindi lang kasi, di ba, sanay tayo before na dito sa gantong probinsya, lumindol. Tapos, matagal ulit, bago sa kabila naman, may lindol ulit. Pero ngayon, sunod-sunod. Sunod-sunod talaga. Kaya nakakatakot. Alam mo, mapapa-overthink ka eh. Oo. Mapapa-overthink ka na baka, eto na ba talaga yung sinasabi lang na end of the world? Hindi ako. Wag mo na tayo pumunta dyan sa part na yan, Baby Toby. Pero, kaya nga kasi baka mag-create tayo ng takot sa ibang tao. Kaya nga nakaka-overthink siya. Kasi, aminin natin, hindi naman mawawala sa isip natin talaga yun. Kasi since 2012 pa, or sinauna pa, no, nasasabi na yung end of the world na yan. Ang sa akin lang is, mas maganda yung handa tayo. Ayun. Gusto kong, yun, tinignan natin kung nasaan ba yung fault line. Diba? Kung alin ba yung mga malapit dyan sa fault line na yan, alin ba yung pinaka maapektuhan if ever. Diba? So, mas maganda na yung handa tayo. At saka, hindi naman sa pagiging OA kami ni Toby, pero kasi yan yung trabaho namin to, keep you guys informed and posted kung ano ba yung mga developments. And para makapag-ingat tayo, makapaghanda. Yes. Alam mo, para sa akin, kung totoo man yung the big one na yan, no, na sinasabi nila, no, dapat ngayon pa lang, handa na tayo. Dapat ngayon pa lang, meron nang nakaprepare na procedure, plan, no, na kung saan, kapag eto nangyari, etong gagawin natin. True. Sasalba natin yung mga tao, yung mga kababayan natin, di ba? Kasi yun naman talaga dapat yung ginagawa ng gobyerno. At saka alamin nyo, speaking of mga plano, Baby Toby, bawat barangay may plano yan eh. Di ba, Kapitana Sisa, for emergency purposes, bawat barangay may plano yan, lalong-lalo na kung may tatamang lindol sa inyo. So dapat, ngayon pa lang, mas maganda proactive yung barangay officers ninyo or mga otoridad dyan. Dapat alam ninyo kung saan kayo tatambay kapag may malaking lindol, saan kayo i-exit, saan kayo papasok, saan yung dapat naka-block na area sa barangay ninyo.
Kasi isipin mo, no, laghanap na kasi talaga eh. Kung saan-saan no, lumilindol eh. Diba? So, alam mo pa, ito pa, sorry na to cut you, Baby Toby, pero alam mo ba na merong na-discover na panibagong fault line dyan sa Cebu na kung saan malapit siya sa Bogo, kaya pala ang daming nasawi dyan sa part na yan. O, na ngayon lang siya parang, lately lang siya na-discover na meron palang linyang ganyan sa Cebu. So there. Ako po, ang ano pala, nakakatakot talaga yung mga Kaya, maging handa. Okay, wag tayong mag-overthink, pero mas maganda na maging handa lang tayo palagi. Tama ka dyan. Hope for the best pa rin. Yes, oo. Pray. Kasi, alam mo, mas panalo tayo sa buhay kung tayo ay prepared palagi. Yep, tama ka dyan, DJ Lindsay. 9:39 ang nagmamagandang umaga! Ay, naku, ang bilis ang oras, DJ Lindsay. Ang bilis-bilis! Paalam na tayo. Yes. Siyempre, pwede nyo pa rin kami i-follow, no? At i-stalk sa lahat ng aming social media accounts. Hanapin nyo lang sa akin, Baby Toby 1067. At syempre naman, sa akin naman, Lindsay 1067, LINDSAY 1067. And of course, ang aming mother page, no? Huwag nyo kakalimutan, Energy FM 106.7. Yes, tama ka dyan. Alright. Okay, para naman updated kayo sa mga happenings dito sa Energy FM, okay? At the same time, para rin naman yan sa relate much na videos. Ay, totoo yan. Diba? Ay, anyways, magkakamahal ko, baby ko, tayo pa rin pang estasyong same, pero... Mangga, we are number 1, 6.7, Energy FM. Mangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Hi, Mangga! Please like and follow. Share and subscribe To our social media pages at Energy FM 1067. on Facebook and Twitter. Instagram, YouTube, and on TikTok. Samahan mo pa rin kayo pangga sa aming Facebook Live o TikTok Live sa programang Baklita sa Woo Woo Woo! Tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Monday to Friday yan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!